Welcome sa inyong paboritong tambayan at kakwentuhan kung saan tunay na kwento at inspirasyon ang ating pagsasaluhan. Welcome sa Real Talk with Jero. Real Talk with Jero. Tambayan at kwentuhan mo. Tunay na usapan. Inspirasyon ang dala. For today's episode ay isang guro ang ating makakapiling. Ayan, hindi lang guro na nagtuturo sa paaralan, kundi isang tunay na inspirasyon. Sir Natalie Buragay. Hello po. Ayan, What's hello. up mga ka-Real Talk ni Mama Je? Ayan, mag-hi muna ikaw, Sir. Ayan, hello. Teacher Nat sa ating mga manonood. Yes, sa mga viewers ni Real Talk with Jero, thank you so much na napaunlakan mo ako sa show mo na to. Of course, para makabahagi ng story. So, kamusta naman ang isang Teacher Nat? Eto, ganito pa din naman ang buhay kasi alam naman natin dapat tayong lumaban ng lumaban. May pagsubok man tayong nakakaharap, kailangan ito yung harapin natin para, or salubungin natin ng yakapin pa natin kasi ito yung magpapalakas sa atin. Ito yung parang hinahanda tayo ni Lord sa mas malaki pang mga pagsubok. Yes, kasalukuyan kang nagtuturo sa Concepcion National High School, ang alma mater na. Yes. Shout out sa lahat ng Concepcionistas, lalong-lalo na sa mga estudyante ko. Ayan. My dear Sofrasign, ang kumari kong si Mima Bay, Ma'am Irma and Sir Jeric, hello po, at lahat ng mga kaguruan sa Concepcion National High School. Ayan, syempre nauna na ang shoutout, baka mamaya ay magkaiyakan na tayo, makalimutan. Charas lang. Ayan, Teacher Nat, kamusta naman ang isang pagiging guro? Ang napakalaking challenge bilang isang guro ngayon sa 21st century dahil alam natin ng mga bata, hindi kagaya ng batch natin na wala tayong mga cellphones. Yes. Although yung cellphones as one of their resources sa pag-aaral. Pero sana gawin nilang way yun para mas dumami or mas lumawak ang kanilang mga informations and ideas na nakukuha. Ang hirap magturo ngayon na ang bata is kaunti na yung attention span. Yes, ayan, totoo yan, Sir Teacher Nat. Ayan, kung may mensahe ka para sa mga batang katulad natin na nangangarap na maging isang guro, ano yung mensahe mo para sa mga... Ayan, ito naman, sa in kanila? general naman ito. So, sa lahat ng mga kabataan na may pangarap ngayon, kailangan magpursige kayo sa buhay. Mahirap man yan dahil sabi nga, dun sa ating makaluma or gasgas na siya yung pag may tiyaga, may nilaga. Babaguhin natin. Babaguhin natin. Yes. Kapag may sipag at tiyaga, may sisig at nilaga. Oh, wow. Yes, di ba? Talagang sisig. Plus extra rice. Ayan, Teacher Nat, may nasagap lang ako no na Chismis ba? chismis. About sa nung bago pa lang na ikay maging teacher, no? Ikaw ay pangalawa sa magkakapatid. Yes, anim kaming magkakapatid. Yes, actually mga ka-Real Talk, dalawa sana ang guest natin ngayong episode na to. So, hindi po nakarating ang isa na kapatid po ni Teacher Nat na si Teacher Nel. Ayan. Yes. Shout out sa'yo, Teacher Nel. Sayang naman, sis. Sana next time sana nandito ka beside me. Sana ay mapagbigyan mo kami next time, no? Ikaw ay ikalawa sa magkakapatid. Pero bakit ikaw yung unang nakatapos ng pag-aaral? Siguro dahil nagtiyaga ako at nagpursige. Kasi wala namang ibang tutulong sa sarili mo, kundi ikaw lang din. So my parents, hindi naman sila privileged. Kakaunti yung mga resources namin para makapag-aral ako. So, habang nagka-college yung kapatid ko, I stopped for 1 year. Then, eventually, hindi naman siya nagkaroon ng pinalad para makapagpatuloy again kasi kapos nga kami. So, gumawa ako ng paraan para makapasok ng college. Then, nag-exam ako sa PUP Lopez. Then, eventually, nakapasok ako. Hindi nga alam ng mga parents ko na ako ay nag-entrance exam. So, yung pambayad ko na 500 pesos, galing pa yun sa racket ko ng pag-make-up. Then, yung bayad ko sa boarding house sa mga unang panahon, yun. Ako rin yung nagpo-provide pala sa sarili ko. Then, habang nag-aaral ako nun sa PUP, nag-apply akong student assistant. So, sumasahod ako ng 2,500 a month. Then, nakocover na yung mga expenses ko, yung food. Then, nalibre pa ako nun sa boarding house. Kasi ang ginagawa ko, naglilinis ako sa boarding house. Siyempre, kasama ko yung, dahil doon, kay Sir Nola naman, dinala niya ako dun sa boarding house. Sabi niya, tita, ampunin na natin to para meron na tayong kasama dito sa bahay. May nagalinis. Yes. Ayan,
ang nakakatuwa naman, Teacher Nat, nung ikaw ay nagtuturo na, so kumikita na ng pera. Yes. Ikaw ang nagpaaral sa kapatid mo na Yes. panganay. Nung nakagraduate ako at nakapasok hopefully sa public school, sa Concepcion National High School. Dire-diretso kasi siya eh. After pagka-graduate ko, nag-review, nag-take ng board exam, then nakapag-land agad ako ng item dito sa atin kasi localization, taga Plaridel, so taga Plaridel din yung kukuhain. Then, nung mga panahon na yun, yung kapatid ko nag-aaral ng senior high, andun ako nun sa Concepcion. Then, nung nakagraduate siya, then pandemic comes, ang hirap, kailangan ng internet, so kailangan magpakabit ng internet sa bahay. Then, 2 years, yun, hanggang eventually nakagraduate siya with flying colors. Magna cum laude. Yes, ayan. Di ba at kabat siya ng kapatid ko na si nakaka-proud. si Ang Mark Derek. Ang mga sisterettes. Correct. Ayan, kung may message ka sa iyong kapatid na nakasama sana natin ngayon at kapiling natin si Teacher Nel, ano yung message mo sa kanya? Yes, lagi akong proud sa mga achievements mo sa buhay. Hindi lang naman ako, buong family, the friends, mga relatives natin, proud na proud kami sa nakuha mo ngayon, na nakuha mo na honor roll nung ikaw ay nag-graduate. Ngayon, nagtatrabaho ka na sa LGMCI sa Timonan. I'm very proud pa din kasi pinipilit mong makatulong sa family natin. Di ba sabi ko sa'yo, maghintay ka ng item, baka eventually nasa public school ka na din, pero sabi mo gusto mo na mag-work. At na siya magtrabaho at makatulong sa family. Yes. Yan, nandito naman tayong dalawa para tumulong kila mama, kila papa, at sa mga maliit pa natin, mga bulilit natin sa bahay. Para eventually lahat tayo magkaroon ng degree. Degree holders tayong lahat. Yes, nakaka-proud naman yung ganong scenario, di ba, Teacher Nat? Ayan, nung ikaw ay nag-aaral, banggit mo, diskarte, lahat halos ng diskarte ginawa mo, no? May times ba na minsan naisipan mo yung sumuko? Marami. Kasi eventually, di ba, pagod ka sa school, nagtatrabaho ka sa school, pag uwi mo, doon ako nagkasakit eh. Kasi minsan, hindi ako nakakakain ng dinner. Mga 9 p.m. na ako lumalabas ng university. Minsan nakakatamad na kumain kasi pagod ka. Then, yun, sumakit bigla yung tiyan ko ng bonggang-bongga. Kaya ko naman siyang tiisin, pero the next day, parang hindi ko na kaya. Tumawag na ako kay mama. Sabi ko, ma, kailangan ko nang magpa-hospital siguro. Pero nung umuwi ako sa bahay, tanong ni mama, mapa-hospital ba tayo? Sabi ko, parang kaya ko pa ulit. Then, tiniis ko. Linisin ko siya mga 3 a.m. Kasi sobrang sakit ng tiyan ko, parang ginugunting. Then yun, pumunta agad kami sa hospital, 5 a.m. Sarado pa. Bakit sarado? Parang gusto ko magwala din sa hospital eh. Then, ayun, nakita sa findings na meron ako acute gastroenteritis. Pag lumala pala, magiging na siyang chronic ulcer. Buti na agapan. Yes. Kaya doon ko na-realize na mahalaga talaga ang kalusugan. Correct. So, magaling ka nga, may tiyaga ka nga, hindi mo naman inaalagaan ang sarili mo. Correct. Ayan. So, yun. Yung number 1 dapat, Teacher Nat. Kahit hanggang ngayon, di ba? Yung ating kalusugan. Yes. So, number 1. So, kung may mensahe ka sa mga magulang mo ngayon, kanina sa kapatid, sa mga magulang mo naman ngayon, anong mensahe mo sa kanila? Iyak ba ako dito? Siguro hindi ako iyak kasi ang saya-saya naman. Ang saya-saya sa bahay. Yes. So, alam natin na lahat tayo ay marami kinakaharap na pagsubok sa buhay natin. At alam ko din na itinuro niyo sa amin na laging huwag sumuko at kumapit lang sa nasa itaas. So, napaka-thankful namin na kayo yung naging parents namin, na kayo yung nag-alaga sa amin, na kayo yung nagpaaral sa amin, at ngayon kayo yung nagmamahal pa din sa amin hanggang ngayon. Mahal na mahal din po namin kayo. Salamat po sa lahat ng sakripisyo at pagtsatsaga sa mga ugali namin. Pero mga 6 naman kami. Sigawan sa bahay. Yun naman talaga ang pamilya. Ayun. So, ngayon naman, Sir Nat, at Teacher Nat, sanay ako kung natawagin kang Sir Nat. Kasi ang tagal natin na gano'n. Oo. From the start naman talaga, kahit siguro nagkakaharap kami kung kahit saan, ang tawag ko sa'yo, Teacher Nat. Yes, kasi Sir Nat. Nung panahon naman na yun, kasi ang hirap nung hindi pa natin na-express, di ba? Kaya nga ngayon sa mga estudyante, lagi kong tinuturo na yung iba yung pagkakaiba ng sex roles and gender roles na nakapaloob sa SOGSC natin.
Kaya maganda rin na inihahalo sa pagtuturo sa mga bata kasi yung sexual orientation, gender identity, gender expression, and sexual characteristic ay mahalaga para ma-express mo kung sino ka talaga. Yes. So, ang sinasabi ko sa mga estudyante ko, don't call me sir, call me teacher Nat. Para hindi tayo gender biased. Matanggal natin yung bias sa mga genders. Pag sinabing teacher, hindi natin alam which is the gender. Ayan. Teacher Nat, may pagkakataon ba na yung na-judge ka sa bilang parte ng LGBTQIA+, madaming beses. So, dahil inclusive naman ng education natin. So, nung una, nahihiya pa ako na maglagay ng kaunting makeup, mag-ayos ng mukha. Kasi ang hirap naman nung maharap ka sa mga bata na mukha kang, tuyot na isda. Mukha kang lukad. Diba? Kailangan may i-present mo yung sarili mo sa mga bata ng maganda. So, bakit hindi mo ayusin yung sarili mo? And this is the way na, sa tingin ko, na-express ko yung sarili kong gender. Mas nakakapagtrabaho ko, mas nagiging productive ako. So, presenting myself at the best, at my best, syempre, nakikita ng mga bata na nag-e-effort yung si teacher para makapagturo sa kanila, hindi lang para sa mga lessons, kundi para sa sarili niya, para ready akong humarap sa mga bata. Real talk mo, teacher Nat, sa mga batang gustong maging guro, pero natatakot ipakita kung sino talaga sila. Ayan. Para sa mga kabataan na nagnais ding maging guro, napakalaking responsibilidad ang maging guro dahil ikaw yung tatayong tagahubog ng kinabukasan ng mga kabataan na papasok sa 4 na sulok ng silid-aralan mo. Ngayon, nakadepende sa'yo kung paano ka makakapagbahagi, hindi lamang ng mga aral na nakasulat sa libro, hindi lamang ang mga idea na napupulot natin sa lahat ng mga resources na bigay. Mga libro, internet. So, dapat nakakapagbahagi ka din ng mga life lessons. Dapat you are willing to share some part of your life for them to inspire. Para sa susunod, sila naman yung tatayo sa harap ng mga estudyante na makakapagbahagi din, hindi lang ng aral, kundi ng aral din sa buhay. Ayan. So, pang Miss Universe ang sagutan dito. Wala akong natutulala ako kay Teacher Nat. Para nag-prepare ako. Charot. Meron kasi akong hinanda na game. Kaso, kung mag-isa ka lang. Yes. Kasi para sa inyo talaga to dapat ng kapatid mo, no? Ngayon, natin sa mga tropa mo na lang. Okay. Ayan. So, shout out sa Barbies. Ayan. Kung sino kayo, press 1. Ayan, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga tropa, sino ang mas passionista? Pwedeng 3. Pumili ng 3. Sige, pangatlo muna. Pangatlo muna. I think it's Kisha Arbolada. Yes, si Kisha. I think pangalawa ko is Hezekiah Brondo. Wow. Siyempre, number 1. Number 1. Si Teacher Nel. Diyos ko, napakadami niyang damit sa bahay. Na-stress na si Mama dahil sa mga labahin. Ayan. Kasi ang dami niya ng damit. Oh my God. Ayan, next natin. Sino ang mas trending sa TikTok? Trending sa na iyong kaibigan. Hindi ako masyadong ma-TikTok. Parang Sino? wala namang... Isa na lang. Sino? Si Teacher Nel talaga. Teacher Nel din. Oo, ang dami ng post sa TikTok nakikita ko yung mga video niya sa TikTok, no? Ayan. I-follow niyo si Teacher Nel sa kanyang TikTok. Ang TikTok ko kasi parang online shop lang. Ang dami kasing mga mura deals doon. Ayan. Ito naman, sino ang mas madrama sa iyong mga kaibigan? Mas madrama. Sino ba? Feeling ko ako. Ikaw. Hindi kasi minsan, di ba, pag meron kami mga sessions, kumari, magkakasama kami, then nagkakaroon ng kaunting inuman, eventually, doon ako nakapaglabas ng sama ng loob sa kanila. I cried at them kasi lahat ng mga pagod natin, nailabas natin sa kanila. At least may uma-absorb, may nakikinig, at gumagana naman sa pakiramdam. Parang ako, pinag-iyakin. Ikaw. Sino ang mas lapitin ng lalaki? Sino ang mas lapitin? Para sa akin, ang pinakalapitin ng lalaki, top 3 ulit. Yan, yung pangatlo, feeling ko si Teacher Nel. Ay! Oh my God. Napakaganda niya sa paningin ng mga boys. Pangalawa, feeling ko si Hezekiah Brondo. Parang sila uli. Yes. Halit-halit lang ng pwesto. Talaga yung mga personality nila, magkakadugtong. Okay. Top 1 ko, feeling ko si Edward Tayas. Si Edward. Ayan, hello, shout out kay Edward. Ang dami niyang boys. Yung bosses.
By the way, happy birthday kay Yes! Edward. Happy birthday, Habang Edward! sinushoot namin to ay birthday niya. Ayan, so last na sino? Ayan, sino ang galante sa inyong magkakaibigan? Parang wala. Parang lahat kuripot. Lahat kuripot. Pero pag may, halimbawa like inuman, lahat naman nag-aambag. Yes, lahat Oo. naman. Pero kung sino yung, kunyari, may extra budget. Sino ang mas? magbibigay Malaki ang siya. binibigay. Oo, tsaka hindi naman namin tinitingnan yun sa partner. Ayan. Kunyari, wala kang ambag sa session, Ayan. o kaya sa budal fight. Hindi lang naman sa inuman, di ba? Mm-mm. Kunyari, pumunta Budal kami fight. sa mag-outing kami, may budal fight, may session, may ganyan, may inuman. Lahat naman nagbibigay. At kung sino yung willing mag-contribute ng mas madami, Oo. that's okay. Kasi siya yung Ayun. nakakaluwag-luwag. Oh, sino ang nakakaluwag-luwag? Ayan, charot lang. That's a hard teacher. question Oo. po. Ayan, bago tayo magtapos, ayan, gusto kong marinig yung final real talk mo. Hindi lang sa mga kabataan, hindi lang sa mga nangangarap na maging guro, kundi para sa ating mga viewers sa Real Talk with Jero ngayon. Ayan, so, ang real talk ko, siguro coming from the bottom of my heart, na ang buhay ay parang paglalakbay. Totoo yan. Minsan naiisip ko, pag nakasakay ako sa bus, na parang naisip ko na half of our life pala, tayo ay naglalakbay. Kasi yung kalahati, yung nakatenga ka lang, nakatigil ka sa isang lugar. Pero hindi natin masasabi na andun ka lang palagi. So, hanggat hindi mo pa nare-reach o napupuntahan yung destinasyon na nakalaan para sa'yo, hindi ka pa tapos maglakbay. Yes. Eventually, sa paglalakbay mo, maraming mga pagsubok na maaari kang makasalubong. Then, kailangan mong malampasan yun. Kumbaga, may level 1 challenge. May nalampasan mo yung level 1, may level 2, may mas mahirap pa pala. Then, hanggat hindi nauubos yung pagsubok, yan yung magpapatunay na kailangan mong maging matatag pa sa mga susunod na hamon ng buhay. At eventually, pag na-reach mo na yung destination mo, doon ka na mapapasabi na ito pala yung nakalaan para sa akin. Ito pala yung tagumpay na dapat kong matamasa. Ayan. Yes. Ayan, maraming salamat, Teacher Nat, sa iyong binahagi. Bagamat nabitin kami sa kwento ng iyong buhay at pagsusumikap, no? Ayan. So, maraming salamat kasi Yes, thank you din, Mama Jeff, for Yes. inviting me. Grabe. It's a privilege and honor na makaharap ka dito sa Real Talk with Jero. Shout Yes. out sa mga Ayan, ka-Real may gusto Talk. ko pang pasalamatan. And Ayan. shout out. Ito, Thank you, Edward, for my hair today. Ganun talaga. Thank you, sis, for my top. Galing ko sa closet mo, ninakaw ko. So, nagsabi ako sa'yo, hindi ko na siya ninakaw. At thank you sa lahat ng mga students ko, lahat ng mga friends, family na lagi nakasuporta. Kung ano man yung gawin ko sa buhay, yung trip ko sa buhay. Thank you, Mama Jeff, for inviting me. Thank you, Sir Teacher Nat. Ayan, gusto ko muna magpasalamat. Unang-una dito sa ating place ngayon. Na Yes. talaga namang Sa napakaganda. Gregorios. Sa Gregorios By the Inn Resort. By the sea. Ano? Ayan, maraming salamat din sa Leles Peanut Butter. Ayan, may pag-giveaway na binigay para sa ating guest. Ayan. Wow! Thank you so Yes, much. Leles Peanut Butter. Ayan, Leles Peanut Butter. Ayan, para sa mga gustong umorder, kontakin lang ang number po, 0938-36-00939. Ayan, located po sila sa Purok 7, Sitio Mabuton, Barangay Tumagay, Plari del Quezon. Ayan, sa Facebook po, i-add nyo lamang po or i-message nyo lang po si Ami Sepres Mendoza. Ayan. So, salamat sa ating sponsors, Leles Peanut Butter. At syempre, maraming salamat din kay Kuya Bash Sarmiento, ang kuya ng bayan, para sa pag-giveaway naman na isang sako na bigas. Ayan, maraming salamat, Kuya Bash Sarmiento. Ayan. Teacher Nat. Kapasabog naman ng mga pa-sponsorship Ayan. ni Mama Jack. Thank you, Kuya Bash, and Leles Peanut Butter. Yes, syempre maraming salamat din sa ating mga sponsors na naandyan sa Mami Goto ni Beng. Maraming salamat, RG Salon. Salamat sa ST Florida Basketball Program. At syempre po kay Kuya Bash Sarmiento. Mga ka-Real Talk, sa buhay hindi kailangan maging perfecto. Ang mahalaga ay maging totoo sa sarili mo. Magmahal sa kapwa mo at tumulong kang magtagumpay ang iba. Yan, salamat kay Teacher Nat. Ayan. At syempre, salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta. At abangan nyo ang mga susunod na episode dito sa inyong paboritong tambayan at kakwentuhan kung saan tunay na usapan
at inspirasyon ang ating pagsasaluhan. Muli ito si Jero Bejarano at ito ang Real Talk with Jero. Bye-bye po guys! Real Talk with Jero.